Paano ba natin malalaman mga katribya po kung tayo po ay kikita sa kalamansi o hindi po tayo kikita? Lalo na po doon sa ating inaalagaan bunga. Yan. Share po natin sa inyo mga katribya ang bahagi po na ito para po kung saan ay malaman ninyo kung yung inyo pong kalamansi ay kikita ba kayo, which lang, or pwede pa kayong malugi. Paano ba? Mayroon po tayong mga palatandaan na makikita po ninyo sa inyo pong kalamansi. Kaya obserbahan po ninyo ang bulaklak at ang bunga ng inyong kalamansi mga katribya. Para noon, malaman ninyo kung kayo ba ay kikita or hindi. At kung paano ang gagawin natin, yan. Alamin po natin ngayong umaga. Good morning mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maganda umaga sa lahat ng ating mga bagong subscriber at sa mga suki na nito pong ating vlog. Ngayong umaga, mahabog. Bit-bit po dala po natin ang ating pong pang-spray para sa ating pong mga buko at mga bulaklak. At tayo ay magtatrabaho pong muli sa pag-aalaga ng ating kalamansi dahil panahon na pong muli ngayon ng ating spray. At kailangan na po nating tayo magbulabog ng mga insekto dahil marami na po yan. Pag hindi po natin siya in-spray, nakaw, maiisahan tayo ng ating mga insekto. Malapit na rin po tayo magpatubig mga katribya dahil hindi na po uli umulan ng malakas. Umuulan kaya lang shower rain lang. Mild lang naman po mga katribya po ang hangin nitong ating pang spray. Bulabog lang naman po ito para sa ating mga insekto. Hindi pa rin po tayo ngayon nakakapagpapitas dahil tumumal daw po ngayon ang kalamansi mula po nung matapos ang undas. Apo, ito hindi po natin natanggal yung baging. Meron tayong alisin baging din eh. Hindi pa natin nakuha. Pero ganun pa man, marami pong buo yung ating buko. Maganda po yung kanyang bilog. Basta't naagapan ay okay. Ang mahirap kasi mga katribya pagka hindi po natin ito in-spray, sira sigurado. Pero ngayon madami po siyang mga buo, bilog. Kaya lalo tayong sisipagin sa ating pong pag-aalaga. Siyempre hindi po rin po mawawala ang ating reject. Laki na rin po ang pinagbago ng ating kalamansi. Wala nang matanggal po yung ating mga baging. Hindi pa lang po tayo nakakatapos pa ng iba, pero laki na po ng kanyang iginanda lalo. Pag ito po ay ating tutubigan, lalabas ulit ito ng panibagong bulaklak. Pero kailangan muna natin mapitas po ang bunga para yung mga bakante na wala pong bunga, yun ang magiging pwesto. Doon lalabas po ang mga bulaklak natin. Shoutout po natin
ang ating po mga viewers sa iba't ibang bansa na kung saan ay nakakarating itong ating pong vlog. Siyempre yung ating kaibigan yan po sa party ng San Miguel, dun tayo kahapon, tsaka dyan po sa Arayat, Pampanga, para doon sa kanilang bagong itatanim na kalamansi. Yan, meron paro-parong lumipad, sabihin nakapanalasa yung iba. Yan, basta't mayroong mga insektong ganyan, sabihin ay meron po siyang paninira. Yan, nakakatuwa naman at dahil mga buo na ang ating inaalagaan. Meron rin po mga sira din. Di naman po natin lahat mape-perfect talaga yan. Pero majority naman ang ating buo. Pag hindi po natin ito in-spray ng ating pang insecticide, halos wala pong matitira. Ayan, ang dami na po niya. Kaya pagka napitas po yung bunga ng ating kalamansi, meron na po siyang kapalit, mga bukong mga maliliit. Kaya hindi po siya nahihinto or nababakante ng pamumunga. Lagi siyang permis na merong bunga, basta continuous ang inyong alaga. Yan o. Marami-rami rin po yung mga butlig. Meron tayong mga puno na wala pong bulaklak, pero ngayon meron na ngayong mga bunga, pati yung ibabaw. Pagka ganito ay pwede pa natin itong chargeable ang ating gamit dahil naaabot pa, at saka menos tayo ng ating pong gamot. Syempre iba rin talaga ang power spray dahil hanggang sa loob ay basa yan. Pero hindi naman po natin to pinaliliguan ng gamot. Iba kasi pinaliliguan ng gamot ang kanilang kalamansi. Akala nila pagka puligo na sa gamot ang kalamansi, ligtas na sa insekto. Hindi nila alam, pagsasayang lang ng gamot. At lalo na pagka medyo mainit ang gamot ninyo, baka tapang ang timpla, malaglag ang bunga ng inyong kalamansi o buko pa lang masira na. Kaya ayos lang po ito. Sa nano-normal pa natin po yung hangin, ang ating chargeable sprayer. Makulimlim ang panahon, mga katribya. Tapos na ang eleksyon. Ito na rin po yung kanilang undas. Ito na back to alaga uli ng ating kalamansian. Sunod yan, patubig. Ayan, good morning sa lahat. Magandang gabi naman po sa iba-ibang lugar na minsan ay baliktad po yung ating oras.
lalo na po sa Amerika. Umaga rito, gabi naman sa kanila. Meron naman delay naman po ng oras or minauuna ng oras. Iba-iba ang oras po natin. Pero isa lang ang masasabi natin, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung meron kayong mga lote na kung saan ay hindi pa po ninyo napapakinabangan, hindi pa nyo po natataniman, hindi naman po siya bahain o low-lying area, pwede ninyong subukan itong kalamansi. Napakainam po na negosyo, pangmatagalang business. Kaya nga, hanggat buhay ang puno at meron kang pinipitasan, tuloy ang negosyo. Ngayon, pagka matay na ang puno, o yan, wala ka nang pipitasan, stop na ang negosyo mo dyan. Magbabago na ulit tayo ng ating talim. Lalaki na po nung ating pang November. Pagka ganyan po naglalalamig, lumalabas po uli po yung mga lagkitan, yung mga kuto. Meron naman po tayo dyan pangontra sa kuto, o yun na tawag nating white flies. Sayang mga katribyan, ito pong nakaraang bago po magundas, ang mahal po ng kalamansi sangitan. Nag 2,000 ang presyo ng kuhanan. Kaya lang meron naman po tayong lakad o duty, kaya di tayo nakapagpapitas. Pero okay lang din, dahil babalik ko rin ulit sa dati yan, yung presyo ng kalamansi natin, dahil wala naman po siyang ganong maraming ngayong bunga compare natin talaga doon sa regular. Kaya po nagmamahal ang kalamansi. Ganyan-ganyan lang po tayo mag-spray para bumagbulabog ng ating mga insekto. Importante ay meron tayong pang-finance para sa ating mga gamot, pang-insecticide, pang-alaga syempre. Kaya importante meron kang kalamansi, meron kang aalagaan. Kung wala ka naman kalamansi, wala kang aalagaan. Ito dahil bulaklak mga katribya, ngayon pa lang lumabas. Pero pang tira tayo ilang mga baging, hindi pa natin naalis. Yan. Ay tuyo na rin po mga katribya po ang ating kalamansi. Malapit na rin po tayo makapagpatubig. Kunti na lang, mga ilang araw na lang yan, patubig na uli ang ating pong kasunod. Nag-uumpisa na uli ang ating amihan. Malakas na uli po mga katribya po yung matuyo ang ating lupa. Ayan na.
May lipad-lipad ng mga paro-paro. Yan po yung mga tumutusok, putakti sa bawat bunga. Lalo na po doon sa ating po mga maliliit na mga buko. Ayan. Ganda naman po ang pagkabilog ng ating unang inalagaan. Meron tayo nakalusot na kalamonda rin. Dito natin naaalis po yung ilang bagay. Yan, lumabas na yung bulaklak ng ating kalamansi. Tanggalan natin ito ng ating baging. Yun pong mga nakakaharang po natin sa ating kalamansi. Pinutol po natin siya dahil sagabal po yan. Kaya doon sa ating po mga katribya, dapat tinitingnan nyo rin po yung ating pong palibot para magtuloy-tuloy po magbulaklak ang kalamansi ninyo. Meron po kasing harang yan, mga katribya, hindi po gano'ng magbubulak ang kalamansi ninyo dahil nalililiman. Kaya yan po yung ating pong inaalis. Pero doon sa kapitbahay ay bahala na po siya ang magputol para sa kanya. Pero sa atin, inaalis po natin. Okay, at nakulimlip at mahamog. Yan po yung time na masarap po mag-spray. At ayos na ayos po yun sa kalamansi. Unahin natin muna mga katribya po yung pagkita po sa ating pong kalamansi. Makikita po ninyo mga katribya po kung yung ating bunga ay mga bilog, mga buo. Ayan. Sabihin, ito pong ating bunga na ito mga katribya, meron tayo magiging kita. Kaya lang, hindi po kumuyaan ay mga bilog at nandyan po siya, ay makakaasa po tayong hindi po malalaglag. Pero meron po dyan mga katribya, malalaglag pa po yung iba dyan, maglulugas. Kahit na nga po yung iba pong mga maliliit. Sabihin, dyan po natin makikita yung kung tayo ba effective yung gamot na ating ginagamit. Dahil malalaman ninyo na mga bilog ang bunga ng inyong kalamansi. Tapos marami siya. Hindi po siya kakaunti. Ayan o. Ayan, meron tayong kikitain dito. Kapag ganyan po mga katribya po ang bunga ng kalamansi ninyo, okay, approve ang inyong alaga, approve ang inyong pagpapabulaklak, approve din ang inyong pong pag-i-spray. Dahil nakikita nyo na ang pera. Kaya lang, siyempre, di rin natin alam kung magkano ang magiging presyo ng ating mga bungang maliliit na ito. Siyempre, ang pinakamahalaga dyan mga kapatribya ay marami ka pong palakihin. Kasi kapag ka po wala po kayong makita na mga buo sa inyo pong kalamansi, halimbawa kagaya po nito, kung yan po mga katribya po ay mga sira, yun naman po ang palatandaan na hindi kayo kikita. Kung kayo po ay gumastos ng malaki, sa lalo na po sa inyo pong pag-spray, ang inyo pong dapat na maisip kung okay ba ang gamot na inyong ginagamit. Kapag ka po mga katribya ang kalamansi po ninyo, marami po ang sira, marami po siyang kopildong, continuous naman ang inyo pong pag-spray. Pero sa halip na maraming buo ang inyo pong makita, sira ang inyo pong napapansin, ibig sabihin nun, magbago po kayo ng inyong gamot. Hindi na po kilala, or yung pong mga insekto maaaring immune na
sa gamot na inyong ginagamit. Ang mga insekto natin mga katribya kasi yan, madali rin po silang mag-immune kapalagi ang po yun ng inyong ginagamit. Tayo, ayan nakita po ninyo, maliit pa lang po siya, ay mga kumpul-kumpulan na. Hindi po isa lang po ang gamot na ating pong ginagamit, pa iba-iba. Basta't meron lang po tayo na pang yung matapang na panghalo. Hindi lang po yung pang regular. Kasi yan malalaman po ninyo pagka po marami pong bunga yan. Pagka yan ay lumaki mga ka-farmers, ay maaari magtatali pa po tayo ng ating pong mga sanga dahil po doon sa bunga ng ating pong kalamansi. Sabihin, solid po ang ating alaga dahil nakikita po natin yung resulta ng ating ini-spray. Kahit na ang gamit lang po natin, ito pong ating chargeable, at least napakarami po siya ng buo. Pero meron din po siya siyempre sira. Yan. Nakatulong din po sa atin na malaking bagay mga katribya po yung ating pong pag-uulan. Dahil hindi po siya masyado marami pong maninira po nung paraan po ng tayo pinagpabulaklak. Tapos nasundan pa natin po ng ating pag-i-spray. Kaya konti na lang din po halos po yung ating spray na ginawa. Naalagaan po siya ng ulan, tapos ang panahon, at saka yan, sa ating pong paglilinis or ating pong pag-herbicide. At makikita naman ninyo mga katribya, ang bulaklak, maganda ang pagkabuka. Wala po siya yung hanip. Yung hanip kasi yung mga maliliit po na insekto, yan po yung sumisira po sa bulaklak. Pagka po yung bulaklak po ay hindi nakabuka, matutuyo na yun. Pero pag ganyan po buka siya, ibig sabihin may laman na po ang loob. Yan. Maganda. Kaya yun pong ating pag-aalaga na ginagawa, kaya po natin pinakikita po sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung matatalo ba kayo, hindi kayo matatalo sa inyong kalamansi kung kikita. O gaya niyan meron po siya mga katribya pong kopildong. Pag ganyan naman po karami ang kopildong ng inyo pong kalamansi, asahan naman po ninyo hindi kayo kikita dahil masisira na po ang bunga ninyo. At kapag ka po kayo ay mag-i-spray sa inyo pong kalamansi at itutuloy po natin ang inyo pong mga gamot, at dahil lang hihinayang kayo sa presyo, wa-effect rin. Mag-uupa pa kayo ng mag-i-spray pagkatapos hindi naman pala magtutuloy. Kaya yung pong ating paraan ng pag-aalaga ay nandun din po yan sa gamot na inyong ginagamit. Hindi po tayo nag-i-endorse mga katribya po ng mga gamot o sinasabi natin sa ating pong vlog yung mga gamot natin na ginagamit. Kasi baka mamaya yung pong ating gamot na ginamit ay hindi hiyang doon po sa inyo pong kalamansi, nalaglag ang bunga ng inyong kalamansi mga katribya, tayo pa ang masisi. Kaya kung gusto po ninyo, lalo na po ng pag-aaral ukol po sa ganitong pag-aalaga ng kalamansi, kung paano po magpapatuloy po ng bunga, malapit lang kayo rito sa atin sa Nueva Ecija, pwede po kayo pumasyal or di man kaya iukampo nyo kami sa Messenger, at pwede po nating bisitahin ang inyo pong farm. Pagka dito lang naman po sa malapit, maturuan natin kayo ng paraan ng pagpapabunga ng ating pong kalamansi. Kaya lang mahirap po sa chat lang, mahirap din po sa Messenger dahil hindi nyo po makikita po yung pamamaraan po ng ating pong timpla na ginagawa. Mas maganda actual po ninyong makita at malaman ano ba yung mga gamot po natin ginagamit at yung mga combination po na ito. Kasi pag nagkamali ka ng combination ng inyong pong gamot, ang maapektuhan bunga ng inyong kalamansi. Ang mangyayari, magiging marami ang sira. Sa halip na maraming buo, sira ang mapupunta, di kikita ang iyong pagpapagal o paghihirap. At siyempre, baka pati po yung puhunan ninyo hindi rin yung mapawi. Pero kadalasan mga katribya, sa kalamansi hindi ka naman nalulugi dyan, quits lang. Lalo na pag hindi mo inalagaan, hindi nyo po makikita na buo, na maraming buo ang inyong kalamansi. So hanggang dito na lang po mga katribya ang ating pong vlog.
nagustuhan yung video na ito, tulakay sa akin channel, please paki-subscribe, paki-like. Kung meron kayong comment, lagay nyo po sa ating comment section upang masagot natin ang inyo pong mga tanong. Pero mas maganda, tuloy nyo lang ang panonood nyo po ng video para po maging updated kayo sa ating mga bagong vlog. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.